Igan, parehong nakaharap sa impeachment complaints ang dalawang pinakamataas na lider ng bansa, sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte. Dineklara ng sufficient inform kahapon ang dalawang reklamo laban sa Pangulo at pagbobotohan ngayong araw kung sufficient in substance naman. Sabi ng Malacanang, nababahala si Pangulong Marcos sa magiging epekto sa ekonomiya ng mga reklamo. Gayunman, nire-respeto raw nila ang proseso. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan, betrayal of public trust, yan ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ito ang dahilan kung bakit dapat siyang ma-impeach. Tinalakay sa deliberasyon ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inalam kung sufficient informed ba ang mga ito. Bilang kinatawan ng mamayang Pilipino at bilang House Deputy Minority Leader, humaharap tayo ngayon para sa konstitusyonal na proseso sa pananagutan ng mataas na opisyal ng bansa, na ngayon ay may alegasyon ng graft and corruption, culpable violation of the Constitution, at betrayal of public trust. Sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangyari ang pinakamalaganap, sistematiko at sentralisadong paglimas ng pondo sa kaban ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Para matukoy kung sufficient informed, dapat nasunod nito ang mga itinakdang porma ng reklamo tulad ng wastong verification, pirma at iba pa. Unang pinagbotohan ng reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. With 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain, the Chair declares the De Jesus complaint as sufficient in form. May mga kumwestiyon naman sa reklamong inihain ni dating Gabriela Party List Representative Liza Masa at iba pa at inendorso ng Makabayan Bloc. If you read the complaint, it is not a verification after the complaint, but a jurat. It says subscribe and sworn to. This is not the verification that is required under the Constitution, under our rules. There's no statement here about a verified complaint. There is a verification page. There's no notarization. No notarization of the verification itself. Sinuspindi pa ang deliberasyon para makumpara ng mga kongresista ang mga kopya nila ng reklamo at ng pagbotohan. With 35 in favor, 9 against, and 1 abstain, the Chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. Pumalag dito si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante. It is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues, that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. Tinapos na rin naman noon ang deliberasyon. Pagpapatuloy ang deliberasyon ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo. Ang sentro ng talakayan, ang sufficiency and substance ng mga reklamo. Pag sinabi po nating substance, dapat yun pong mga isinulat nila doon na pagkakamali ng impeachable official. They must constitute the offense, which is the ground for impeachment. Ang tanong, ito bang pagkakamaling ito ho ba ay impeachable offense? Ang Malacanang naman, sinabing ginagalang nila ang proseso. So that's the process. We have to respect that. Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansa siya sa sarili niya. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat
sa ating bansa.